Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 20, talata 1 hanggang 6. Ang bukal mula sa malaking bato. Nang unang buwan, nakarating ang buong sampayanan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Nagpunta sina Moises at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 20, verse 5 to 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo si Aaron, ang buong bayan, sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at ilabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kumuha nga si Moises ng tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga panghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sinabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Hili niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-20 kabanata ng mga bilang, versikulo 13 hanggang 18. Ang tubig mula sa bato. Ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito. At dito rin ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Versikulo 14. Hindi pinadaan ng mga taga-Edom ang mga Israelita. Habang naroon pa ang mga Israelita sa Kades, nagsugo si Moises ng mga mensahero sa hari ng Edom na nagsasabi, ito ang mensahe mula sa iyong kamag-anak, ang mamamayan ng Israel. Nalalaman mo ang lahat ng kahirapan na aming napagdaanan. Pumunta ang aming mga ninuno sa Ehipto at matagal silang nanirahan doon. Inapi kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo. Ngunit humingi kami ng tulong sa Panginoon. Pinakinggan niya kami at pinadalhan ng anghel na naglabas sa amin sa Ehipto. Ngayon, naririto kami sa Kades, ang bayan sa tabi ng iyong teritoryo. Kung maaari, ay payagan niyo po kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan, o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa lansangan ng hari at hindi kami liliko sa kaliwa o sa kanan, hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo. Ngunit ito ang sagot ng hari ng Edom. Huwag kayong dadaan dito sa amin. Kung dadaan kayo, sasalakayin namin kayo at papatayin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 20, versikulo 11 hanggang 24, at ang sabi, at sinabi ng mga anak ni Israel sa kanya, kami ay aahon sa lansangan, at kung kami ay uminom ng iyong tubig, ako at ang aking mga hayop
ay pagbabayaran ko ang halaga. Pahintulutan mo lamang ako na makaraan ng aking mga paa na walang anuman. At kanyang sinabi, huwag kang magdadaan. At si Edom ay lumabas laban sa kaniya na may dalang maraming tao at may malakas na kamay. Ganito tumanggi si Edom na paraanin ng Israel sa kanyang hangganan, kahit ang Israel ay lumayo sa kaniya. At sila'y naglakbay mula sa Kades, at ang mga anak ni Israel sa makatuwid bagay ang buong kapisanan ay napasa bundok ng Hor. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron sa bundok ng Hor sa tabi ng hangganan ng lupain ng Edom na sinasabi, si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan sapagkat siya ay hindi makapasok sa lupain ng aking ibinigay sa mga anak ni Israel. Sapagkat kayo'y nagsisipaghimagsik laban sa aking mga salita sa tubig ng Meriba. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 20, verse 25 to 29. Dalhin mo si Aaron at si Eleazar na kanyang anak at isampa mo sila sa bundok ng Hor. At hubaran mo si Aaron ng kanyang mga suot at isuot mo kay Eleazar na kanyang anak at si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan at doon siya mamamatay. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon at sila'y sumampa sa bundok ng Hor sa paningin ng buong kapisanan. At inubaran ni Moises si Aaron na kanyang mga suot at isinuot kay Eleazar na kanyang anak at namatay si Aaron doon sa taluktok ng bundok at si Moises at si Eleazar ay bumaba sa bundok. Nang makita ng buong kapisanan na si Aaron ay namatay, ay kanilang tinangisan si Aaron na 30 araw sa makatuwid bagay ng buong sambahayan ni Israel. This is the word of God. Amen.